O mga kaibigan, inihahanda ng China ang entablado para sa posibleng pinakamalaking kaganapan sa pananalapi na pwedeng magbago sa kinabukasan ng United States dollar. May bagong plano ang Beijing para maging haligi ng pandaigdigang sistemang pinansyal. Ginagamit nila ang parehong estratehiya na ginamit ng ang Estados Unidos 50 taon na ang nakalipas. Kung magtagumpay ang China, bibilis ang de-dollarization at mawawala ang isa sa malalakas na dahilan para maghawak ng dolyar. Ipapaliwanag ko kung paano. Ang pag-angat ng Amerika bilang financial superpower ay nagsimula sa Saudi Arabia, dekada na ang nakalipas. Nakipagkasundo ang United States sa Saudi, poprotektahan ng United States ang seguridad ng Saudi, at bilang kapalit, ibebenta ng Saudi ang langis gamit lang United States dollars. Ang kasunduang yon ang bumuo ng petrodollar system at nagpanatili ng mataas na demand sa dolyar. Mahalaga ang enerhiya sa bawat bansa, na madalas ay langis na katumbas din ng United States dollars sa makabagong kasaysayan. Pero ngayon, nagbabago na ang mundo. Habang lumalayo ang mga bansa sa langis at lumilipat sa renewable energy, isang bansa ang lumitaw bilang walang kapantay na leader, China. At iyan ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng susunod na hakbang ng Beijing. Ipinapanukala ng China na gamitin ang global na dominasyon nila sa renewable energy para palitan ng langis ng kuryente bilang base ng pandaigdigang kalakalan. Suportahan ang pera ng China gamit ang kuryente. Sa madaling salita, isang pera ng China na suportado ng kuryente na makakalaban sa petrodollar. Maaaring ito ay isang revolusyong pinansyal na nabubuo pa lamang. Babaguhin ng sistemang ito ang mekanismo ng pandaigdigang kalakalan at magbibigay sa China ng estruktural na dominasyon na tulad ng tinamasa ng Amerika mula dekada 70. Ngayon pag-uusapan natin kung paano gumagana ang sistemang ito at ang epekto nito sa pandaigdigang politika. Simulan na. Alam mo, nagbabago ang mundo, limitado at pabago-bago ang langis, at unti-unti na itong nagiging bahagi ng nakaraan. Sa kabilang banda, ang kuryente ay universal na enerhiya sa modernong mundo. Araw-araw itong ginagamit sa bawat bansa. At lalo pang tumataas ang pangangailangan dahil sa dami ng dekuryenteng sasakyan, artificial intelligence data center, at mga ekonomiyang gamit ang renewable energy. Parang petrodollar system ang electricity renminbi pero kuryente ang base, hindi langis. Maaaring palawakin ng China ang cross-border energy project, high voltage transmission line, regional power grid at renewable mega projects, at i-require na bayad sa electricity export ay sa REMNB gawin. Dahil dito, mapipilitang maghawak ng renminbi reserves ang mga bansang umaasa sa kuryente mula China na magpapalaganap ng paggamit ng kanilang pera. Sa pamamagitan ng mga pangmatagalang kontrata at matatag na presyo, maaring makalikha ang sistema ng isang predictable na merkado para sa kalakalan ng kuryente. Epektibong itinatali ng REMNB sa mabilis lumagong pinagkukunan ng enerhiya. Kailangan ng planong ito ng dalawang pangunahing kondisyon. Kailangang magbigay ang China ng maraming enerhiya para matugunan ang pandaigdigang pangangailangan. Pangalawa, kailangang sayangin ng Estados Unidos ang halos 60 taon nitong pamamayani sa enerhiya. Hindi lang mabilis ang dalawang pagbabagong ito, kundi sa maraming paraan, nangyari na rin ang mga ito. Matagal nang alam ng China na mahalaga ang enerhiya sa ika-21 siglo, ngunit nahuhuli ang Estados Unidos. Sa halos lahat ng larangan ng polisiya, naging kampante ang Washington, kumakapit pa rin sa mga luma ng paniniwala imbes na maghanda para sa mga hamon sa hinaharap. Ang sobrang paniniwala ng Amerika sa sariling exceptionalism ay nag-iwan sa bansa na hindi handa sa mga realidad ng enerhiya na maghuhubog ng pandaigdigang impluensya sa mga susunod na dekada. Tumaas bigla ang demand sa kuryente sa Estados Unidos. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagtaas na ito ay ang karera para sa artificial intelligence na umaasa sa malalaking data center na kumukonsumo ng napakalaking dami ng enerhiya para mapagana ang kanilang mga server. Mas maaga ngayong taon, inanunsyo ng Administrasyong Trump ang 500 bilyong Stargate project kasama ang OpenAI, ngunit may malalaking balakid na itong hinaharap. Ang demand ay lampas na sa kapasidad ng grid ng Amerika. Hindi kayang sabayan ng grid ng kuryente sa United States ang artificial intelligence at bagong teknolohiya ng ika-21 siglo. Ang kakulangang ito ay dahil sa kabiguan ng mga politikong Amerikano mula sa parehong partido na magplano ng pangmatagalan. Ang bagong produksyon ng kuryente sa Estados Unidos ay nanatiling halos hindi gumagalaw mula pa noong 2005 habang lumalaki ang produksyon ng enerhiya sa China bawat taon. Isipin kung gaano kalayo na ang teknolohiya mula 2005. Kung titingnan mo ito ng walang dagdag na produksyon ng enerhiya, mas kamangha-mangha ang estadistikang ito.
Laging binibigyang diin ng United States politiko ang kompetisyon sa China at artificial intelligence, pero paano magtatagumpay kung hindi kayang suportahan ng grid ang kuryente ng artificial intelligence models? Itinampok ang katotohanan ito sa isang viral na artikulo mula sa Fortune magazine na nagkwento tungkol sa pagbisita ng mga eksperto sa artificial intelligence mula China sa Estados Unidos. Nagulat sila sa kahinaan ng grid ng United States na nag-iwan sa kanila ng mapait na konklusyon na maaaring tapos na ang laban na ito. Ayon sa artikulo, sa United States, malalaking proyektong infrastruktura ay nakasalalay sa pribadong pamumuhunan. Pero karamihan sa mga mamumuhunan ay umaasa ng balikpuhunan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Masyadong maiksi ito para sa proyektong kuryente na pwedeng tumagal ng dekada bago matapos at mabayaran. Sa China, ang estado ang nagtutulak ng pondo sa mahahalagang sektor bago pa tumaas ang demand. Alam nilang hindi lahat ng proyekto ay magtatagumpay, pero tinitiyak nilang may kapasidad kapag kailangan. Kung walang pondo para bawasan ang panganib ng long-term na taya, hindi handa ang pampolitika at pang-ekonomiyang sistema ng United States para sa grid ng hinaharap. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa artificial intelligence data centers. Hindi pa rin handa ang grid ng United States para sa mabilisang pagdami ng dekuryenteng sasakyan. Noong 2024 lumampas sa 17 milyon ang global na benta ng dekuryenteng sasakyan, tumaas ng 25% mula 2023. Sa 2035 tinatayang kalahati ng benta ng sasakyan ay magiging dekuryente na. Pero ang infrastruktura ng Amerika ay nakasentro pa rin sa gasolina. Kulang ang charging network at hindi kakayanin ng grid ang biglang taas ng demand dahil sa malawakang paggamit ng electric vehicle. Ang mga pagkukulang na ito ay nag-ugat sa mga dekada ng pagiging kampante dahil sa murang langis. Mahalaga ang dominasyon ng enerhiya ng United States noong dekada 70, pero hindi na ito mahalaga sa 2025. Patuloy pa ring porsigido ang Washington sa drill baby drill at naglalaan ng pondo sa luma at maruming natural gas. Samantala, matagal nang nakita ng China ang pagbabagong ito at malaki ang ininvest nila para manguna sa mundo sa renewable energy. Iisa-isahin ko ang lahat ng mga bago at kamanghamanghang proyekto ng enerhiya na inilunsad ang China at kung paano nila babaguhin ang hinaharap ng kuryente. Kita mo, nagsimula ang lahat ngayong taon nang pinaandar ng China ang kauna-unahang thorium reactor sa mundo, na nagrevolusyon sa nuclear energy magpakailanman sa pamamagitan ng paggawa ng teknolohiya na mas ligtas at mas episyente. Ngayong taon, sinimulan ng China ang pagtatayo ng Yarlung Tsampu Mega Dam sa Tibet. Kapag gumana na ito ang magiging pinakamalaking dam at planta ng enerhiya sa kasaysayan ng mundo. Ang planong taunang produksyon ng kuryente nito ay humigit kumulang 300 bilyong kilowatt-hours. Para mailagay sa perspektibo, gumamit ang United Kingdom ng halos 259 bilyon noong 2023. Ibig sabihin, ang nag-iisang planta ng kuryente na ito sa Tibet ay kayang makalikha ng sapat na kuryente para mapagana ang ika-6 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo ng mag-isa. 2 lang ito sa mga halimbawa ngayong taon. Hindi lang tinutugunan ng China ang sariling enerhiya, ginagamit din nito ang infrastruktura para sa pag-unlad at internasyonalisasyon ng renminbi sa ibang bansa. Halimbawa, tingnan ng Laos na pumirma kamakailan ng dolyar, 145 bilyong proyekto sa malinis na enerhiya kasama ang kumpanyang Chino. Dati, kailangang ipalit ng Laos ang pera nila sa United States dollars bago sa RMNB para makabayad ng kagamitan at serbisyo mula China. Nagbibigay ito ng kita ng dolyar sa bawat galaw. Sa direktang renminbi settlement, makakalipat ng pondo ang Bangko Sentral ng Laos sa China, kaya mas maraming halaga ang nananatili sa bansa at lumalakas pa ang papel ng RMNB sa abroad. Sa Brazil, nagtayo ang State Grid China ng 2,000 km transmission para maghatid ng hydropower mula Amazon papuntang timog silangang baybayin. Sa pamamagitan ng pag-e-export, hindi lang ng infrastruktura ng enerhiya, kundi pati na rin ng sistemang pinansyal na umiiwas sa bahagi ng dolyar. Ipinapakita ng mga kumpanyang Chino kung paano itinutulak ng proyektong dayuhan ang kaunlaran at internasyonalisasyon ng renminbi. At hindi ito isang hiwalay na kaso. Katulad ng mga kwento ng mga proyektong enerhiya na umiiwas sa dolyar at direktang nakikipagkalakalan gamit ang renminbi ay lumalabas sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Global South. Halimbawa na lang ang Guyana at Kanlurang Aprika. Pagsapit ng 2023, naihatid ng China ang hydroelectric power station sa ilog Kongkuri, kilala bilang Three Gorges ng Kanlurang Aprika, bilang integrated na pakete. Kasama sa proyekto ang dam, turbine, transformer at transmission tower na kailangan sa pagpapatakbo nito. Nang gumana ang istasyon, nagbigay ito ng isang katlong kuryente sa buong Guyana, lampas pa sa infrastruktura.
Nanatili ang koponan ng Tsino upang sanayin ang mahigit 800 lokal na teknisyan. Itinatag ang kauna-unahang hydropower training center sa West Africa at lumikha ng hanay ng mga bihasang manggagawa na handang magpatakbo ng pasilidad. Kadalasang tumatanggi o nagdodoble ng singil ang mga kumpanyang Amerikano kapag inatasang magtayo sa matitinding lugar tulad ng bundok ng Angola, Myanmar, Mars, makakapal na kagubatan o kabundukan ng Pakistan. Kayang magtayo ng mga kopo ng inhinyero mula China ng mega-proyekto sa mahihirap na lugar na parang nasa sarili nilang bansa lang sila. Ang ganitong kasanayan ay bunga ng dekada ng pagtatayo ng infrastruktura sa mundo na di matapatan ng Estados Unidos. Nagbibigay daan sa China na mangibabaw sa enerhiya sa Global South ang kanilang paraan. Habang dumarami ang pangangailangan sa kuryente at nangunguna ang China sa paggawa ng bagong enerhiya, maaaring ito na ang simula ng bagong estratehiya. Isang REMNB na suportado ng kuryente na direktang nag-uugnay sa impluensya ng pera sa pundasyon ng ika-21 siglo, dekadang umasa ang dolyar sa langis at United States Treasury bonds para mapanatili ang dominasyon nito. Tahimik na binabaklas ng estratehiya ng China ang dalawa. Dahil sa mas murang renewable energy kumpara sa langis at paggamit ng REMNB bilang financial anchor, unti-unting pinapahina ng Beijing ang pundasyon ng dollar hegemony. Habang bumibilis ang transisyon, mabilis ding nawawala ang mga dating bentahe ng United States tulad ng murang enerhiya at kontrol sa pandaigdigang reserba. Malalim ang pagbabago at humina ang impluensya ng dolyar. Habang ang REMNB na nakaangkla sa kuryente ay nagiging lifeblood ng kalakalan ng kapangyarihan sa ika-21 siglo, hindi na malayo ang REMNB na suportado ng kuryente. Ito ang bagong labanan para sa pinansyal na kataasan at maaaring magtakda kung sino ang mamumuno sa pandaigdigang kapangyarihan sa hinaharap. Gaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayo sa inyong napakagandang suporta at inaabangan naming makita kayong muli sa aming susunod na video.